Alam nyo, talagang dyan nawawasak lagi si si Attorney Claire na yan eh. Katulad lang nung sinabi niya na about sa mga nagawa daw ng mga hospitality. Tapos tinanong ni Auntie Claire kung saan at ilan. Sabi niya, mamaya ibigay ko. Johanna, sinare ko yun sa Facebook ko eh. Sabi ko, talagang kapag si, tama, Eden? Pag si Eden talaga nagtanong sa kanya, talagang talagang siya na... Nawawala sa ulirat. Oo, ay, best friend. Hindi, matagal na to. Matagal naman pala eh. Matagal na yan. Sabi nga dyan ni Ma'am Eden, may interview siya. Sabi niya, hindi ko rin alam, bigla daw sumulpot sa likod nila, tapos niyayakap na daw siya. So, trabaho lang daw, walang personalan, ganun. Pero ngayon, ikaw na yun na personal. Hindi mo na, natanggal na. Pero sana, may mga iba pang mga angkor, tama ba, angkor tawag sa kanila? Reporter. Na, na katulad ni Eden magtanong, hindi natatakot. Alam nyo ba na yung reporter ng Net25 tinanggal dito sa mga press corps ng... Ito, basahin natin. Ito si Auntie Claire. Tinanggal. Yung kalaban niya. Oo, tinanggal. Ban na siya ngayon doon sa press conference. Ito, basahin natin. Statement from the officers of the Malacanang Press Corps on the incident involving Miss Eden Santos. The Malacanang Press Corps, through its office, wrote a letter to Presidential Communication Office to express the grave concern over the development. The officers questioned the supposed protocol breach used as basis requesting a member's replacement and firmly opposed such a course of action. The request was a clear overreach of PCO's authority. While the officers recognized the need to ensure the President's safety and well-being, it should never be at the expense of the freedom of press to tell stories that go beyond photo opportunities, press releases, and rehearsal sound bites. The officers are hopeful that the matter will be resolved in a manner that strikes a healthy balance between ensuring the President's safety and upholding the free press. Although the government and the media has clashing objectives, and despite the fact that journalists have different ways of performing their roles, all our decisions should be guided by rationality. Prudence should always be our watchword. So ito po yung sulat na mga kasama ni Eden Santos dyan sa press corps. Kasi nagsumulat ang PCO, sumulat sa pamunuan ng Net25 na tinatanggal na nga itong si Eden Santos dahil lumabag daw sa protocol. Ang sinasabing paglabag ay paglapit daw kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang event. So, hindi pala sila po pwede lumapit sa presidente. So, nakitang lumapit si Eden Santos at yun ang ginamit nila na dahilan kung bakit siya tinatanggal sa press corp. Na alam naman natin na hindi talaga yun ang dahilan dahil nasasaktan itong si Claire Castro sa tuwing nagtatanong itong si Eden Santos. Ano masasabi niyo? Arte naman ni Marcos kung yun. Oo, di ba? Di ba? Arte niya naman. Oo. Ano siya? Gold? Di ba? Totoo naman, sa security, for security purposes, bawal talagang... Pero media yan eh. Media naman. Kaya lang siyempre... Kasalanan ng mga, PSG. ng mga PSG ni Marcos kung hindi nila, ba't nakalapit yun? Nakalapit. Pero ang naman, doon sa protocol nila, meron talagang mga may rules talaga na gano'n. Bawal lumapit. Baka lumapit ka siya. Pero talagang, hindi, sa tingin ko, hindi ito ang tunay na... Hindi yan yun. Kasi, alam nyo, talagang dyan nawawasak lagi si si Attorney Claire na yan eh. Katulad lang nung sinabi niya na about sa mga nagawa daw ng mga hospitality. Tapos tinanong ni Auntie Claire kung saan at ilan. Sabi niya, mamaya ibigay ko. Johanna, sinare ko yun sa Facebook ko eh. Sabi ko, talagang kapag si, tama, Eden? Pag si Eden talaga nagtanong sa kanya, talagang talagang siya na... Nawawala sa ulirat. Oo, ay, best friend. Hindi, matagal na to. Matagal naman pala eh. Matagal na yan. Sabi nga dyan ni Ma'am Eden, may interview siya. Sabi niya, hindi ko rin alam, bigla daw sumulpot sa likod nila, tapos niyayakap na daw siya.
So, trabaho lang daw, walang personalan, ganun. Pero ngayon, ikaw na yun na personal. Hindi mo na, natanggal na. Pero sana, may mga iba pang mga angkor, tama ba, angkor tawag sa kanila? Reporter. Na katulad ni Eden magtanong, hindi natatakot. Takot yung iba Yung iba kasi takot eh. Tsaka yung iba kasi setup na, may na sila eh. May ganito na Tapos, ganito tatanong mo ha. Ganito yung isasagot. Pag natanong mo yan, wag mo nang dudugtungan ha. Huwag ka mag-follow kasi up, baka baka tampururot na naman si si Claire Castro. Huwag niya nang dudugtungan yung tanong na si Eden hindi. May follow-up question. Kaya etong si Claire laging nawiwindang. Kaya minsan kung ano na yung sinasabi. Siguro sabi ni President, pwede ba tayo magsumulat sa Net25? Kasi pinapasakit lagi araw-araw ulo ko nito ni Eden eh. Parang Jay. Alam mo yung tagapagtanggol, humingi ng tulong, no? Kasi, isa pa dyan sa pinaka naiisip ko na, alam mo yun, yung sinabi niya na marami na pong barangay, 400 plus yata yun, na parang free na sa droga, wala ng droga. Yun na yun. Tapos, tinanong ni Eden na... Kung anong mga barangay. Pwede po ba kayo makapagbigay ng kahit ilan lang pong barangay? Kahit isa wala na ibigay. Sa ngayon po, ayan lang po ang aking alam. Di ba? Parang napahiya siya doon sa part na yun, kaya parang napikon, di ba? Kasi... Ano naman patas naman yung tanong niya Yes. Okay naman wala namang problema Ano po barangay? Saan po barangay yan? Anong mga barangay po yan? Follow-up question. Hindi, mahina rin kasi sila partner. Kasi, alam mo, magbibigay ka ng ganong figure, dapat kahit isang barangay, meron ka na isusulat. Para kung pag may nagtanong, may masasabi ka. Ang problema, sabi ni VP Sara Duterte, kulang ang brain cells Oo, tsaka excited kasi siya dun di ba? Ano po? Dahil po, ganyan. Tapos biglang binasag. Ayun na, tanggal ka na. Dahil wala nga silang may sabing achievement, di ba? Tapos ito, excited siya doon. Magbabalita ako, maganda to. Magbabalita ako, ayos. May Tapos, babasagin lang ni Eden. Yun na. Goodbye, Eden. Tanggalin niyo yan. Pero tama yung ginawa ni Eden. Bubusisiin mo. Tama. Hindi katulad noong sasabihin mo lang na nakapagpatayo tayo ng 5,500 flood control projects. Maniniwala ka na. Maniniwala ka na agad. Oo. Kaya nga. Nakita nga natin yung sa nabotas. Plywood. Plywood yung flood Wasak control yun. project. Di ba? Tapos ito, sa sinasabi na naman ni Claire Castro, maniniwala agad tayo. Hindi dapat. Kailangan may pruweba lahat ng mga sinasabi. Di ba? Pero ako may tanong pa ako kaya. Ako naman magtatanong. Sige, talungin mo na. Kamusta naman yung 17 trillion na utang na ng Pilipinas? Ay, sus, Marias. Oo. Naalala. Okay naman. 17 trillion na. Parang kailan lang? Ano lang yan 16.3? 12 Ngayon, billion na 17. So, 3 years na lang natitira sa termino ni Marcos. Mukhang magto-20. 18, 19, 20. Sakto yung hula ko. Prediction, 20 trillion. Napapatong sa 20 trillion ng utang ng Pilipinas. laki, no? Pagtapos ng termino ni Marcos. Baka hindi lang. Baka hindi lang. Yan ang problema. Nakikita nyo ba yung mga galawan ngayon na lahat kinakasuhan? Si Toriela, kinasuhan si Sas Rogando Sasot kanina. Puro nga mga vlogger Puro mga vloggers, tsaka puro mga Duterte-aligned supporters ang binabanata nila lahat. At ito, isa pa, itong si Tariela daw, nangingi, ng 1.2 million na danyos kay Sas Rogando Sasot. Na ang pinapakalat ni Sas Rogando Sasot, nagtatanong lang naman lagi si Sas Yun ang laging banat niya, nagtatanong siya kung totoo ba, Tariela, na ikaw ay nandaya daw doon sa science class mo dati. Galit na galit siya doon. Samantalang, si Tariela mismo, inamin niya na nag-cheat talaga sila. Kasama, ng mga 7 kasama niya doon sa PMA. Pero galit na galit siya pag si Sas Rogando Sasot ang nagsabi. Iyakin no? Iyakin niya Naturingan lalaki, iyakin. Ilong Ranger tawag din nila dyan Ilong Ranger kasi sinungaling kasi ng isinungaling. Kaya si Pinocchio tumahaba Para ito lumalaki palapansi. Sorry kasi May demanda ka rin yan. May demanda tayo. Nang lalait. Cyberbully ka. Cyberbullying. Huwag kang ganon. Huwag kang ganon. Pero ito, partner. Lahat nga sila nakakatawa Si Bongbong Marcos,
nagpunta doon sa General Santos. Maging isda. Naging teacher, naging engineer, naging karpentero. Ngayon, mangingisda naman siya. Kaya lang ang problema. Wait lang. Oo. Saglit lang, Master. Oo. Mangingisda na siya ngayon. Mangingisda na. Makakausap niya na si Aquaman. Oh, siyempre. Kailan ka magpapalutang ulit ng shabu sa dagat? Ay, saan pwede? Kasi sila magkakasama yun eh. Si Aquaman, si Ant-Man. Oo. Siya si Ant-Man eh. Hindi, siya si Ngikman. Ngikman. Hindi, baka kailangan niya ng update kung kailan may lulutang ulit na droga sa dagat. Eto, dito mo makikita pa mga partners kung paano kung gaano kagalit ang tao sa kanya. Meron mo, dumaan yung convoy nila, ang sigaw ng tao, mga Duterte. Meron ba tayong video dyan, te? Yung para maipakita natin. Duterte. Maipakita natin bago tayo magtapos. Para at least malaman ng kapwa natin mga Pilipino. Duterte! 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 Ayun o. Kawawa. Si Kuya, nila. Tapos ang daming tao, no? Mahal na mahal talaga siya. Ilan na nga lang yung nag-antay. Duterte pa sinisigaw. Duterte pa sinisigaw. Ang sakit sa loob Kawawa niyan. naman. Sakit naman. Kawawa naman. Actually, mga partners, may may press con siya dyan. Yung mga tao hindi siya pinapansin. Nagsasalita siya yung mga tao pag ganun-ganun eh. Kumbaga wala nga sa kanyang pakialam. Kasi, alam mo, itong Jensen, parte na rin ito ng Mindanao. Isa ito sa mga nasaktan nung dinukot nila si President Duterte sa mga partners. Last message natin at naghihintay na tayo. Hindi, dyan sa ano na yan, dyan mo talaga minsan naawa na rin talaga ako kay Marcos eh. Kasi siya yung siya yung pinaka-hate ng buong Pilipinas. The most hated of the Philippines. Kasi lahat talaga galit sa kanya eh. Kaya nga kaya nga ngayon, parang gumagawa na lang sila ng isang palabas na yung mismong sila lang din dyan sa gobyerno ang naniniwala na maganda ang pamamalakad ni Marcos Jr. sa Pilipinas. Yes. Sila na lang naniniwala doon. Kasi pagdating sa atin, sa mga ibang kababayan natin, wala na. Wala na, sira na talaga. Hindi na talaga masyadong si Marcos. Sa totoo siya, ginagawa na nga lang siyang katawa-tawa dito sa Pilipinas. Kaya nga, tingnan mo, yung mga vlogger ang pinag-iinitan, sandamak makaso ng mga nilang lahat. Ajay. Sa mga kababayan natin, mag-iingat po kayo ngayon dahil maulan at ewan ko, kung masusubukan na ulit yung flood control natin. At syempre, yung pangingisda ni Marcos, kasama yan sa zona. Yan. Jun, mag-aabang din na tayo ng mga ilang araw kung may lulutang na naman. Para mas marami siyang masabi. Basta lang, mga kababayan, ingat lang tayo at wag basta makikinig sa mga sabi-sabi ng mga yan kasi importante yung tunay na balita. Kasi kung makikinig kayo sa mga yan at madadala kayo ng fake news, kahit tinatawag tayong fake news, kahit sila yon, wala tayong magagawa. Kayo na lang ang sumuri at makikita nyo naman yan. Wala namang magiging problema. Open naman tayo lahat dyan. At speaking of tunay na balita, syempre sa SMNI lang yan. SMNI. At sa mga DDS vlogger o Banateros Brothers, yun. At siyempre, marami sa mga kababayan natin na nawawalan na ng loob eh. Parang nawawalan sila ng pag-asa, may mangyayari mo ba sa Pilipinas. Alam nyo, habang nabubuhay may pag-asa. Si BP Sara na mismo nagsabi na may pag-asa pa Pilipinas. Tatag lang, mga Pilipino. At yung hirap, lumilipas din yan eh. Kung yung ligaya o yung kasiyahan lumilipas, yung hirap, lumilipas din yan. At parang gulong lang ang buhay. At walang permanente dito sa mundo. Kung merong makasiyahan, meron din kalungkutan. Kung merong araw, merong gabi. So, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Basta kumapit lang tayo hanggat may nagsasalita para itama ang kamalian, huwag kayong mawawalan ng pag-asa. Meron tayong mga kakampi. Nandyan ang SB9, nandito kami, nandito ang Banateros, nandyan si BP Sara Duterte, at nandyan yung mga matitino na mga politiko na handang ipaglaban ng katotohanan at sambayan ng Pilipino.